Bakit wala sa bilangguan ang mga porn stars at sexy stars sa Pilipinas? Parang payaman at pasikat ng pasikat pa ang mga kriminal na ito. I would consider my main source of income pa rin talaga is Pornhub and, the adult content. Illegal ang pornografiya sa ating bansa. Isa itong krimen. Ipinagbabawal ang paggawa, pagbebenta, pamamahagi, pagpapalabas at publikasyon ng mga materyales na itinuturing na malaswa o bastos. So, gaano kahigpit ba ang batas tungkol dito? Ang pinaka naging matimbang sa aking research tungkol sa pornografiya ay ang role ko bilang magulang. Sa interview ni Salome Salvi, nabanggit niya na lumaki siya sa isang Narcissistic household, pinubuli nila yung mga anak nila. Sinasabihan na, pangit ka, wala kang mararating. I grew up hearing that every day. Kung naramdaman niya kaya ang pagmamahal at validation ng kanyang magulang, eto pa rin kaya ang naging landas niya. Advokasya ko ang female empowerment at ayon kay Salome Salvi, Yung parang creative hunger na nafe-feel ko, parang napupunan yun nung gaano ba kababa ang confidence ng isang babae para gawing confidence boost ang pornografiya? Bumalik tayo sa tanong, dapat bang gawing illegal ang pornography? Spoiler alert! Para sa akin, She's got the chops, the charm, and the passport stamps to prove it. Meet Mrs. F, Charlotte Ferguson, University of the Philippines alum, diva by profession, and performer by destiny. With over 20 years on the mic, she serenaded Singapore, brought the house down in Qatar, vibed out in Malaysia, and wowed the crowd in Australia. She didn't just join YouTube Next Up, she slayed it, one of only 12 chosen from 408 creators. And when Lazada went looking for livestream stars, she took the crown, #1, period. And during the last Philippine presidential election, she made her voice count. By speaking up on social and political issues, she racked up millions of organic views, proving she's more than a performer. She's the quintessential influencer. Singer, storyteller, certified scene stealer. This is Mrs. F. may krimen na nagaganap sa ating bansa at tayong lahat ay nagbubulag-bulagan. May mga kriminal na pinangangalandakan ng kanilang krimen sa mga TV interviews, podcasts, viral posts at brand deals at tayo ay walang sawang sumusuporta sa kanila. So I decided to kind of accept my fate as the infamous former porn star and try and change the narrative. So I recreated an Instagram account and tried to, for lack of a better term, become an influencer. So I kind of put OnlyFans on the back burner and my numbers plummeted. And I was just devastated because I'm like, what am I doing? Because OnlyFans is kind of like a daily job, right? It's a full-time job. Yes. If you're taking it serious, you can make really a lot of money. Ano sa tingin mo ang meron ka, Angelica? Ikaw ang binansagang Viva Max Queen actresses. I think I've got it all. Wow! Bakit wala sa bilangguan ang mga stars at sexy stars sa Pilipinas? Parang payaman at pasikat ng pasikat pa ang mga kriminal na ito. Kung hindi sila magaganda o maapil, matagal nyo na siguro silang kinancel. Kapag edukado, kapag babae, kapag may narrative ng empowerment, pwedeng makalusot. Illegal ang pornografiya sa ating bansa. Isa itong krimen. Sa isang bansang konserbatibo sa salita, ngunit liberal sa gawa. Ito na ba ang muka ng bagong hustisya? Eto pa ang tanong, eto na naman ba tayo gumagawa ng batas na nakabasa sa relihiyon kagaya ng pagbawal ng divorce? Hindi pa ba sapat na ito ay kasalanan sa simbahan? Kailangan pa ba ito gawing krimen ayon sa batas? Sa panahong 2026, simbahan pa rin ba ang dapat mamuno? Dapat bang gawing illegal ang pornography? Spoiler alert! Para sa akin, hindi. Surprised? Sa ngalan ng research, nanood ako ng mga erotic movies galing sa Viva Max. Wala akong kaalam-alam tungkol sa Viva Max na yan. Nung umpisa, narinig ko lang yan sa staff ko nung sinabi niya sa akin na pinatikim daw niya ang jowa niya ng performance na pang Viva Max.
Ang akala ko noon ay nagpakasara Geronimo siya na kumanta at sumayaw dahil siya lang yung kilala kong Viva artist. Ang layo pala. So kung tatanungin nyo, Mrs. F, what movies did you last see? Ang magiging sagot ko sa inyo ay Tahong, Taya, Kitty K7 at Mahjong Nights. Na kung papakinggan ay mas pang senior citizen content kesa sa erotic movie. Kung hindi nyo alam, ayon sa Article 201 ng Revised Penal Code, ipinagbabawal ang paggawa, pagbebenta, pamamahagi, pagpapalabas at publikasyon ng mga materyales na itinuturing na malaswa o bastos. May dagdag pa, RA 995, ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act na ipinagbabawal ang pagkuha, pag-record, pag-save at pamamahagi ng sexual o pribadong akto ng isang tao na walang pahintulot niya. At RA 10175, Cybercrime Prevention Act na ipinagbabawal ang paggamit ng internet para sa live o recorded na sexual na aktibidad para sa kita o negosyo. Hindi ko na isasama ang RA 9775, Anti-Child Act of 2009 na ipinagbabawal ang paggawa, pagbebenta, pamamahagi, pag-access o pagmamay-ari ng anumang uri ng pornografiyang may kinalaman sa bata. Edad 17 pababa. Adult content lang ang tatalakayin ngayon dahil magpapalakas muna ako ng sikmura bago ko kayanin ang topic ng child. So, gaano kahigpit ba ang batas tungkol dito? Isipin nyo, noong 2008, isang dosenang pastor at religious leaders ang nagsampa ng class action criminal complaint laban sa publishers ng FHM, Playboy Philippines, Maxim at iba pang mga lad mags or men's lifestyle magazines. Ang mga Gen Z siguro hindi na naabutan ng mga ito, kaya eto, hukayin natin mula sa baul. Ganito ang mga nilalaman ng mga lad mags na yan. Yes, mahahalay ang mga poses at suot, pero provocative lang at titillating. Nakakakiliti. Sa kasong naisampa laban sa mga lad mags, walang nakulong, pero umabot to sa mga korte. Pero, noong December 2006, ang mga may-ari ng video store na Music Fair sa Maynila ay nasentensyahan sa minimum na 4 na taon hanggang 6 na taon dahil sa pagbenta ng mahahalay na VHS tapes at magazines. Kung ang mga lad mags ay nasampahan ng kaso, umabot pa sa mga korte, paano nakakalusot ang mga erotic films ng Viva Max? Siyempre, in the name of research at responsible journalism, nag-aksaya ko ng 169 pesos para mag-subscribe sa Viva Max. Presyo pa lang mahalay na 169 para sa isang buwang subscription. Ang mura! Sabi ko, baka puro teasing lang to, parang yung mga lad mags. Siguro ang spicy levels ng mga palabas ay siling pang sigang lang, hindi sining labuyo. Ang una kong pinanood ay Tahong. Dahil sinearch ko yung pangalan ni Salome Salvi kasi siya yung una kong nakilala as Viva Max star or star kung tawagin nung kapanahunan ko. Nakita ko kasi ang kanyang Tony Talks interview at na-curious ako sa kanya specifically. Wala ng day job. Ito na talaga yung ginagawa mo. Siguro the closest thing that I have to a day job would be my work for Viva and my work for GMA. Yung sa TV. Yeah, I think na I would consider my main source of income pa rin talaga is Pornhub and the adult content. Sino yung mga kasama mo dun sa video? Sometimes it's other content creators that I got connected to on Twitter. How long do you see yourself doing it? Indefinitely. Kasi it's something that is really, really close to my heart. It's something that I really enjoy doing. And, graduate ako ng fine arts. And kasi may background talaga ako in art. Even as a kid, I've always been creative. I've always been into visual art. So, yung love ko for visual art and yung parang creative hunger na nafe-feel ko, parang napupunan yun nung porn. Na-curious ako kung bakit eto ang tinahak niyang landas kung meron naman pala siyang matibay na edukasyon. Ganun na ba kawalang bisa ang college diploma mula sa UP? Na wala na siyang choice kundi maghubad at ilan tadang dapat mga pribadong gawain niya? Yun na rin ba ang dapat kong tahakin bilang UP grad rin?
Tatanggapin pa kaya tong mambag ko sa Viva Max? Beke naman, Viva Max! So, nung pinanood ko yung Tahong, dahil kay Salome Salvi, hindi pala siya yung main character. Supporting character pala siya. Ang main character ay si Candy Veloso. At mga pasaway, first impression ko in the first 5 minutes ng film ay, wow! Ang ganda niya. Ang classy actually na mukha, hindi overly manufactured. Parang natural Filipina beauty. Pwedeng-pwedeng it girl or influencer or sa mga girl next door roles. Yun pala pang bar next door yung role. First 10 minutes pa lang, may salpo ka ng naganap sa bangka. Spicy level 3! So anyways, hindi ito movie report. Sinasabi ko lang na for sure it falls under malaswa o bastos in general ayon sa batas. Sinubukan ko naman for the first time in my life buksan ang Nung lumabas na yung display, napabless me Father for I have sinned ako agad. Wala pa akong pinipindot. Nagkasala na ako dahil spicy levels 10 out of 5. Agad-agad yung bumungad. Moving thumbnails or hover animations pa lang. It's super shocking, guys. And all I had to do was click a button that I was over 18 years old. I didn't even need to input credit card details, unlike sa OnlyFans. Imagine this in the hands of very curious, very technologically advanced youth of today. Kung Viva Max ay simulation scenes lang, sa Pornhub, mapapaisip ka kung bakit nga ba napakarami palang butas sa ating katawan. Ngayon mo lang mapapansin. So, matapos ko manood ng ilang content sa Pornhub ng mga Pinoy stars, gusto ko na lang ikulong ang aking anak na babae sa isang tore at pahabain ang buhok niya. Bumalik tayo sa tanong, paano sila hindi inaaresto? Ang Pornhub ay based sa Canada. Ang OnlyFans sa UK naman. Payments, content, storage, at data ay hindi hosted sa Pilipinas. Kaya walang reach ang local authorities doon. Ang Viva Max! Alalahanin nyo, kinasuhan ang mga ladmags dahil sa provocative pictures lang at nakulong naman ang mga may-ari ng video store na nagbenta ng Bakit ang Viva Max ay nakakalusot? Kasi may kwento. Yung kwento ba may kwenta? In fairness, sa mga napanood ko, meron naman. Hindi pang famas, pero meron. May character development, may plot, may conflict, may theme, at obviously, may climax. Itinuturing legit na pelikula, ni-regulate ng MTRCB at binigyan ng rating. Softcore lang kasi siya. Soft, hindi hardcore. Tsaka nade-defend yung scenes under artistic expression. Pero malinaw ang batas. Bawal ang malaswa o bastos. So parang nagiging optional ang batas dahil may gray areas at blurred lines. Depende kung may magsampa ng kaso, depende kung may politikong maghahabol at gagamitin ito pang virtue signal, at depende kung sikat yung aktres at maraming magre-react. Pero dapat ba siyang gawing illegal? Ito na ang aking opinion portion. If you are my teacher from my high school, this is the end of the video for you. You may now proceed to the different video. A few moments later. I would like to preserve your memory of me as your angelic, religious, non-watching student. Okay, so eto na ang aking opinion. Kagaya ng paninigarilyo, pagsusugal at panginginom, kapag tumapa ka na sa tamang edad, dapat bahala ka na sa bisyo mo. Free will na yan upang pagandahin or sirain ang buhay natin pag nasa hustong gulang na tayo. Para sa akin, ang pornografiya ay hindi krimen if consensual ang lahat ng gumaganap. Ang krimen para sa akin ay kung meron kang naagrabyadong ibang tao. Kung merong naapektong ibang tao sa kilos mo na hindi sila sang-ayon o wala kang consent bago mo ginawa. Ang mga krimeng pagpapatay, pagnanakaw, pang-i-scam, domestic violence, at kidnapping ay may naagrabyado, may nasasaktan, at may namamatay. Kung tatanggalin natin ang relihiyon bilang basehan ng batas, wala namang naagrabyado sa konsensual na kalahok ng Immoral? Yes. But illegal? Hindi.
para sa akin. At para sa akin, ang pulis at korte ay hindi dapat abalahin sa mga kasong walang biktima. Sa halip na ubusin ang oras sa paghuli sa mga gumagawa ng mas dapat tutukan ang iba pang krimen na laganap sa bansa. Oo, malaswa. Oo, mahalay. Pero mostly, sarili lang nila ang sinasaktan nila. Ganyan ang bisyo, di ba? At ganyan din ang free will. Ang kailangan gawin, agad-agad, ay proper regulation. Dahil ang pinakamahalaga sa akin, whether legal yan or hindi, ay hindi yan ma-access ng mga bata o minors kagaya ng hub na walang kahirap-hirap matuklasan at pasukin. Ang utak ng bata ay hindi pa ganap na hinog para maintindihan ang mga komplikadong isyong sexual. Ang ay maaaring magturo sa mga bata na ang sex ay walang emosyon, paligsahan, o may pananakit na maaaring makaapekto sa kanilang ugali sa hinaharap. Proper sex education ayon sa edad ang kailangan mula sa magulang at teachers. Dapat nakahiwalay rin o mas mahigpit ang access sa mga pornografiyang nagpapakita ng taboo fetishes kagaya ng teacher-student, or clergy-parishioner, or stepmother or son, or non-consensual storylines gaya ng etong mga prolonged scenes para sa akin, gawin na lang illegal. Kasi imbis na ipakitang mali ito at ito'y karumal-dumal, gino-glorify pa ito dahil pinapakita as source ng pleasure, kagaya sa pelikulang Tahong. Sa Tahong, napakatagal ng scene, napaka-graphic, at may elementong sexy. Imbis na kasuklam-suklam, karimari-marim. Nakakapanghina panoorin, hindi talaga ako natuwa. Likas sa mga lalaki ang gusto maging dominante sa buhay. Kaya baka appealing ang mga ganitong eksena sa ibang lalaki? Dahil sa karamihan ng scenes, hindi talaga makabalag ang mga babae. Nawawala na ang temang karumal-dumal ang pag pinapakita ito bilang sexy. Dapat hindi ito pinapayagan. Alam ko ang concern nyo. Baka pag nilegalize naman ang tumaas ang kaso ng sa bansa. Para bang pag kumain ka sa buffet, mapapadami ka ng kain kasi nakahain lahat sa harap mo. Pero baka naman kung araw-araw ka kumain sa buffet, pagsawaan mo rin yun. Pero baka naman rin, kung pagsawaan mo yung buffet, maghanap ka ng mas grabe pa sa buffet. Mas lumalim pa ang adiksyon. Ayon kay Beryl Kuczynski, isang Danish na sociologist at criminologist, matapos gawing legal ang pornografiya sa Denmark noong 1969. 69 na naman. Hindi tumaas ang kaso ng sexual na krimen. Sa halip, bumaba pa ang ilang uri ng crimes kabilang ang child. Pagkatapos alisin ang pagbabawal sa sa Czech Republic noong 1990s, hindi tumaas ang kaso ng at malaki ang ibinaba ng kaso ng child. Kung legal at regulated ang industriya, masusuri kung legal ang edad ng mga kalahok, maaaring ipatupad ang health checks at safe working conditions at mas madaling magbantay laban sa pang-aabuso o trafficking dahil malayang magre-report ang mga sex workers sa pulis na walang takot na sila ay huhulihin. Ito ang opinion ko. Pero sa totoo lang, ang legalization nito ay hindi masyadong malapit sa puso ko. Hindi kasi ako user nito. Kung gusto kong makiliti, romance novels ang pupuntahan ko. So, legalization nito ay hindi ko priority. Mas may iba akong mga advokasya. Yes, advokasya ko ang female empowerment. At ayon kay Salome Salvi, female empowerment daw yung ginagawa niya. Pero hindi ako sang-ayon na ang pagiging sex worker ay female empowerment. Dahil noong unang panahon pa yung karir ng kababaihan. In fact, nung bawal pa magtrabaho ang kababaihan, mayroon ng workers. Sila ang unang females in the workforce. So, hindi naman siya upgrade or empowering ang ganyang trabaho mismo. Ako ay isang singer, so hindi ako konserbatibo.
Hello? Ganito rin ang mga suot ko nung banda ako at nung kabataan ko. Ang hirap naman kasi kumanta at isa puso. Ang kantang Don't Ya kung naka-Sunday best ako. Yes, empowering magsuot ng sexy dahil ibang level ng confidence ang nadadala nito. Pero gaano ba kababa ang confidence ng isang babae para gawing confidence boost ang pornografiya? Ang pinaka naging matimbang sa aking research tungkol sa pornografiya ay ang role ko bilang magulang. Sa interview ni Salome Salvi, nabanggit niya na lumaki siya sa isang household na may narcissistic na magulang. I came from a narcissistic household. I learned quite recently na it's possible pala for narcissists to gather and exist in the same family. And ang nangyayari with narcissists is that they feel terrible about themselves. They want everyone around them to feel terrible as well. So, ang nangyayari in narcissistic households with narcissistic parents, pinubuli nila yung mga anak nila. Sinasabihan na, pangit ka, wala kang mararating. You know, like yung like all of your decisions are wrong, you don't know what's best for yourself. I grew up hearing that every day. Hindi rin naniwala ang kanyang mga magulang nung siya ay nagsumbong tungkol sa na pang-aabuso ng isang kakilala nila. When I told them kasi that this happened to me, hindi sila naniwala eh. Ano ba yung ginawa sa'yo? I was touched in a way that made me feel Inappropriately. very inappropriate. Na parang, naglalaro lang tayo. Kalaro ko eh. Parang dun ko unang na-experience na I don't have control over my body in this situation. And then yeah, when I told my parents, nung una, in-acknowledge nila. And then the subsequent times that I brought it up, yun na, parang di naman nangyari yun eh. Yun yung pinakamasakit na parang they blamed it on my existing mental health issues. Parang ba't ka nagtatantrums? Parang why are you acting like na parang baliw? They know the person who did that to me. And they allowed that person to be part of their lives. Drinking with that person, receiving him as a guest at our place. Parang whenever they would do that, I would feel betrayed. Kung naramdaman niya kaya ang pagmamahal at validation ng kanyang magulang, eto pa rin kaya ang naging landas niya? Kung naramdaman niya kaya, nakakampi niya sila laban sa umabuso sa kanya, work pa rin kaya ang pipiliin niya? Maraming mga inabuso ng ang nagkaroon ng distorted na pananaw sa kanilang sexualidad. Mayroon nagkaroon ng aversion sa sex at meron rin naging promiscuous. Napakahalaga ng role natin bilang magulang for body positivity, sex positivity, and healthy future relationships ng ating mga anak. Tingin natin sa kanila ay babies forever. Pero alalahanin natin na ang awareness begins between the ages of 8 and 13 for girls and 9 and 14 for boys. Super bata sa isip natin pero very accurate ito. Kasi my personal experience with sexual awareness is through a horror movie on Betamax called Slugs. As in yung hayop na mukhang suso pero walang shell. I was 9 years old. Hindi ko alam kung bakit kinikis-kis nila ang katawan nila sa isa't isa. Mga kapwa ko magulang, huwag tayo maging in denial pag nasa ganung edad na ang ating mga anak. Tayo ang una mag-explain sa kanila tungkol sa at body positivity at paulit-ulit dapat yan. Hindi lang one time, big time. Maging proactive tayo sa pag-alala, maging approachable tayo para mag-share sila sa atin at huwag natin sila i-judge o gawing kasalanan ang magkaroon ng urges. They have to know it's natural. They should not be ashamed and that we are on their side as they go through their changes. So, dapat ba gawing illegal ang pornografiya? Para sa akin, kung walang tiyak na paraan para masiguro na hindi ito mapapanood ng kabataan, sige, gawing illegal ito. Kung wala itong child restrictions kagaya ng sa hub, hulihin na yan dahil para sa akin, parang mental abuse ang para sa bata. Pero, kung meron itong mahigpit at epektibong child restrictions para sa akin, hindi ito dapat gawing illegal. Kahit na hindi ako user nito at hindi ko na ipapatuloy ang aking Viva Max subscription, hindi ko kayo pakikialaman. Kung trip mo yan at wala kang sinasaktan dahil gusto mo yan, hindi ka nagnakaw para sa 169 pesos na Viva Max subscription at naging tapat ka sa asawa mo, partner mo na nanonood ka niyan para walang emotional cheating, then buhay mo yan para sirain o pagandahin.
Walang basagan ng trip. Hanggang dito na lang tayo mga pasaway ko. Ubus na ang Tagalog ko sa inyo. Salamat sa pagsubaybay. Kita-kita ulit next time. Mrs. F here and we are proudly PGMN, nagging you to always be kind and stay open-minded or else... Love you! Sa dami ng babaeng pwedeng tawagin ng modern Filipina icon, bakit si Salome Salvi ang pinag-uusapan? Yung love ko for visual art and yung parang creative hunger na nafe-feel ko, napupunan yun nung porn. Trained siya sa visual arts, painting, media, and performance. I would consider my main source of income pa rin talaga as Pornhub. Sa madaling salita, si Salome ay isang porn star. Si Salome raw ang bagong muka ng henerasyon ng feminism sa Pilipinas. Ano ba ang feminism? Empowered, independent woman siya, kaya siya mismo ang may kontrol sa katawan niya. Kaya nga ba ng isang tao na irepresenta ang buong hanay ng kababaihan? Maraming creators, including Salome, argue, I have the right to express myself. Another term for sex work that we can use is companionship work. Ano nga ba ang pagkakaiba nito sa pagpuputa?